So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba tong motor na to? Ito yung Suzuki Gixxer 155cc. So affordable, tsaka matibay, brusco para sa walk around natin ngayon. Tara, umpisa na natin. Let's give it up on love. Do you think people actually ever fall in love anymore? Or is that just for movies? I flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry. So yun nga, nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag. So last time nagpunta na rin tayo dito at na-vlog na rin natin yung mga unit na available dito. So ngayon, ito pa rin, meron pa rin sila mga Bergman, okay, mga bagong kulay, mga click, ayan, mga click 125. Tapos meron din silang NMAX and yung mga other na mga motorcycle nila. So meron din silang Mio Gear, okay, and Mio i125. Yun na nga, last time sabi ko nga sa inyo is i-vlog natin to at i-share natin itong Suzuki Gixxer 155. So 155 po yung kanyang displacement. Tapos gusto ko rito, napaka macho. Gusto ko talaga rito yung itsura ng datingan, lalo yung kanyang headlight. Ayan, tingnan nyo naman yung headlight na ito, oh. Diba? Ang pogi ng headlight niya. Tapos napaka macho nung datingan. Yung tank, yung design, aggressive, napaka sharp nung kanyang design dito. Tapos big bike na big bike yung datingan niya. Kung titingnan nyo mabuti, is talagang macho. Ang laki na to. Tapos 135 yung kanyang bigat and 12 liters yung kanyang fuel tank. So doon pa lang mabigat na talaga yung motorcycle na to. Pero try nating sakyan mamaya. Igutan na natin para sa mga willing na bumili. Merong available ngayon dito na isang unit sa Premium Bikes Baliwag. So check nyo na lang din sa mga ibang premium bike, baka available din sa kanila to. So tanong nyo na lang din. Dito na nga sa kanyang headlight is mapapansin natin dito, LED na yan, yung kanyang datingan dito. Split type naman yan. Tapos gusto ko rito yung chrome design dito. And then yung high and low, tapos meron siyang park light. And gusto ko yung paint job neto, pero meron siyang lining na kulay green dito. Ayan, yun yung nagpa-ano rito, yung nagpa-highlight dito. Tapos yung gulong, ayan, oh, kita niyo yung gulong na yan. Meron siyang neon green. Meron din neon green doon sa may hulihang gulong. And yung signal light niya rito is bulb type pa rin naman yan. And yung kanyang telescopic fork, ayan, ang laki ng forks na ito. So siguro mas maganda or mas macho siyang tingnan kung naka-inverted forks. Sa tingin nyo, ano yung masasuggest nyo, diba? Comment kayo sa baba. So yun na nga yung kanyang front fender. Meron tayong Suzuki na sticker dito. And bulky siyang tingnan. Mahaba din yung kanyang extension para sa kanyang front fender. And naka-mugs tayo rito. So tubeless na rin to. Ang kanyang brand dito is MRF. And yung kanyang mugs, maganda yung parts dito, yung metal na ginamit dito. And yun na nga yung kanyang size para dito is 180 by 17. So tubeless na rin to. Kagandahan dito ay naka-vibre na, naka-dual piston caliper or naka-dual pot caliper tayo rito. Naka-single disc brake, ang laki din ng size ng disc brake niya. And gusto ko rin to yung itsura dito sa ilalim. Tapos malaki din yung frame na ginamit dito. Ang ganda rin. Tapos yung mga dugtungan or pinaghinangan is maganda. So, FI na nga rin pala to para sa kanyang 155cc and Gixxer. Meron tayong part dito ng sticker and then yung lining ng sticker. Ito, sharp ng design dito. Oh. Aggressive. And yun na nga, naked yung kanyang datingan dito. Yung Suzuki, naka-emboss, tas parang merong carbon fiber finish dito and then 5-speed nga pala to. So madali din siyang kalikutan dito sa ilalim. Single head shifter tayo rito. Ganda ng shifter niya. Ito is combination ng metal and rubber. Yung kanyang foot pegs, napi-flip naman yan, pero bumabalik din. So kagandahan kasi dito is
pag nabuwal tayo rito, hindi agad masisira itong foot pegs. Ganda rin yung alloy na ginamit dito, lalo yung paint job. Meron siya mga glitter effect dito. So sa kanyang side stand, ayan. So sana yung mga ganito magkaroon din ng kill switch para sa safety ng ating motorcycle. Ayun lang, 150cc Suzuki, di ba? Kill switch, pwede, di ba? Dito nga sa bandang side ng kanyang tangke, meron tayong comfort dito para sa ating tuhod. And then meron tayong open part dito. And sa kanyang fuel tank na napakalaki talaga na ito. 12 liters. Tapos big bike yung kanyang datingan. Lalo yung kanyang susian para sa kanyang cup, di ba? Ayan big bike na big bike siya. And then dito meron tayo ritong premium na Suzuki, yung emblem. And dito nga sa side, ayan tingnan nyo naman, napaka-macho niya tingnan. And yung kanyang upuan, premium din. Yung ating leather dito, yun yung leather niya. So sa lambot, makapal siya. Malambot din, hindi rin siya ganun hindi sobrang lambot, saktuhan lang yung lambot niya. So split type tayo rito, yung ating sa OBR. Yan, same lang din noong kanyang lambot. Tapos yung susian para ma-open natin to, nandito sa side. Ayan. Kita niyo ba yan? So, foot pegs para sa angkas is naka-alloy naman tayo rito. Maganda rin yung style dito. Lalo dito sa kanyang frame. So, nakadugtong na yan. Yung frame dito sa ating foot pegs para sa angkas. So, naka-monoshock tayo dito. Adjustable naman yan. And meron din tayo ritong tire hugger. Then, meron tayong chain cover dito. Karugtong siya nung ating tire hugger. Ayan yung ating sprocket size naman dito is 9x22 or 45/28. Ayan. So naka-mugs din tayo rito, MRF din yung ating brand. At yung size din dito ay 140/60x17. So tubeless na rin itong tires niya. Meron na rin tayo rito mudguard. So dito sa side na to or dito sa part na to is nakataas lang siya. Pero kapag pinulot na nila sa inyo, ibababa to. Kasi nakatanggal pa yung tornilyo dito. So nakababa yan. Dito talaga siya originally. Tinaas lang nila at least para hindi siya masagi. Yun lang naman. Yan. Hindi pa kasi siya nakadugtong dito. So yun na nga. Malapad yung ating tires dito. Maganda yung design Grab bar. Stylish. Mukha siyang robot. Yung datingan niya. So isang assembly lang yan. And LED, yung ating taillight para dito. Stylish din yung datingan ng ating rear fender. Ayan. Yung kanyang signal light is bulb type pa rin yan. Meron tayong plate light dito, reflector, and lagay ng plate. And naka single pot caliper tayo rito. And then naka single disc brake din tayo rito. Maganda rin yung itsura ng kanyang swing arm. Ayan. Sa tambucho, stylish. Dalawa naman yung ating butas para dito. Tsaka ganda rin talaga nito. Napaka-macho niyan tingnan. Ayan. Sa kanya namang rear brake pedal, ano naman siya, medyo hindi naman siya ganun kaliit, pero saktuhan lang to sa paa, Sa kanyang handlebar, kung gusto ko rito yung handlebar niya kasi naka-upright position tayo rito and hindi tayo ngawit para sa long ride. Yun yung kagandahan dito. So naked din ating handlebar, and then maganda rin yung paint job. And sa kanyang mga switches, mukha siyang premium. Sa kulay or sa paint job niya is mukha siyang premium para sa akin pero hindi ko alam sa inyo. Pero yun na nga yung kanyang lever dito. Front brake, smooth lang, tsaka malapad yung ating lever. Dito naman sa side, meron tayo ritong rubber support para dito sa ating wire. Yung clutch, napaka-smooth. Yung kanyang grip is makapit din to. So, tingin ko pwede pa kayo maglagay dito ng bar end Pero maganda yung grip niya, makapit. Same lang din dito. So, sa throttle niya, sobrang babaw na ito. Switches niya, meron tayong kill switch, park light, headlight and off, and electric starter. So dito sa side, meron tayong flasher, meron tayong high and low, signal light, busina.
So sana dito maglagay sila ng USB port para at least additional, no? Dito nila ilagay sa side, 'di ba? USB port tapos malapit lang yung handle. Pwede, 'di ba? So yun nga, naka fully digital tayo rito. Meron tayong select and adjust. So maganda rin yung ating side mirror dahil malapad siya or ganyan siya. Kasing laki siya ng kamay ko. Yan, kagandahan kasi dyan, makikita mo yung nasa likod eh. Diba, yung mga kasabayan mo sa likod. Ayan. So, hindi natin abot yan. Pero try ko nga sakyan. Try ko din sakyan. Para at least malaman natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko itong motorcycle na to. Pero sinasabi sa inyo, hindi ko siya abot. She writes back the things she's never done before. She's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one. She got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Bank account overdrawn, not a gold digger, nah. She here for all my flaws, we gon' make it to the top. She live in my section, I show she's reppin'. One look at her and you know I ain't second guessing. Never got me stressing, yeah she's a blessing. Look her body up and down, got me obsessing. I took her in some pieces, we picked them up on the weekend. Tequila, we keep on drinking till our bodies do the thinking. The mattress. So yun na nga, side stand natin. Pwede natin side stand to. Baba natin. Yun. So nga pala, mabigat yung motorcycle na to. 134 kilogram yung motorcycle na to. So try natin. Ibaba. Oh. Ayan. So try natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Ayan. So medyo mukhang mababa naman siya. Tabi natin to. Tabi muna natin. Ayan. So try natin para at least malaman natin kung abot natin siya. Ayan. So hindi natin siya maitatayo dahil hindi ko siya abot. Ganyan na yun, no? Pero sa turning radius, malalaman natin or masasabi natin na hindi siya ganong kalawak. Kailangan mo ng malaking space para makaliko tayo rito and para makabaling tayo rito, 'di ba? So sa singit-singit naman, madali naman siya. Ang magaan naman na siya kapag naitayo na natin. So stable yung motorcycle. Tsaka ang ganda ng ano rito, yung position. Gusto ko yung itsura niya, tapos yung comfort niya rito para sa kanyang legs, 'di ba? Okay. Tapos ang macho, ang pogi, no? Siguro ang pogi kong tingnan dito, hindi ko lang makita sa sarili ko. Pero yun na nga, no? Gusto ko yung itsura niya. Tapos hindi tayo masyadong sub-sub dito. Ayan. Siguro para doon sa mga kagaya kong maliit, hindi sub-sub. Pero doon sa mga matatangkad na, baka sub-sub na siya. Diba? Sa mga 5'9", 6 foot, baka sub-sub na tayo rito. Pero para sa akin, naka-comfort position tayo rito. Ayan. So siya shock, hindi natin matitest kung okay ba yung shock niya rito kasi hindi natin siya matayo eh. Ayan. Pero para sa akin, okay yung motorcycle na to. So kung pang beginner bike, pwede to. Kung gusto nyo, ito yung unang-unang motor nyo, pwede naman. Basta abot nyo and hindi kayo hirap. Kasi sa traffic, doon talaga kayo mahihirapan dahil nga medyo mabigat itong motorcycle. Tapos 12 liters itong fuel tank niya. So yun lang naman magiging problema natin dito. Pero yun nga, kung bibilin to, pa-reserve na lang kayo, puntahan nyo na lang dito sa may Premium Bikes Baliwag or sa kahit saang Premium Bikes, visit na lang kayo, okay? So yun, nice siya. Is always sinking, the headboard is always squeaking. She gives me all of the feelings, I think I began the healing. We're switching up. So yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos siya. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. By positions, my baby is on a mission. She always got my permission to do whatever she wishing. She dressing up like a kid and she be my only addiction. And when she talk, man, I listen. I flip her over, hit it from the back, cause she like